Sige na anak, mag-iingat kayo sa pagpasok sa eskwela ha. Alalayan mong maigi ang kapatid mo si Junjun. Opo, Nay. Ay, siya nga po pala, Nay. May babayaran daw po kami 10 piso sa school bukas. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi anak? Pasensya na po, Nay. Nakalimutan ko po kasing sabihin sa inyo kahapon. Ano ba namang klaseng eskwelahan ninyong yan? Walang katapusan sa mga bayarin. Para sa naman daw yun? Pambili raw po ng kortina at walis sa classroom, Nay. Diyos ko naman. Pati ba naman yung mga bagay na yan sa inyo pa iaasa? Kaya nga kayo nag-aral sa pampubliko para libre. Tapos kung ano-ano naman ang sinisingil sa inyo ng teacher nyo. Parang hindi na makatwiran yan. Sabi pa nga po ni Teacher, Nay, isi-zero niya raw po ako sa quiz kapag hindi ako nagbayad. Grabe naman pala yung teacher nyong yan, anak. Parang hindi nakakaintindi ng kalagayan ng mga estudyante niya. Paano pala kung walang pera yung mga magulang, di kawawa yung mga bata? Hindi ko po alam, Nay. Basta yun po ang sabi niya sa amin. Ate Pia, bilisan mo na dyan. Malilate na tayo. Sandali lang, Junjun. Kinakausap ko pa si Nanay. Sige na. Sasabihin ko na lang sa tatay mo mamaya pagdating niya. Sige na, pumasok na kayo at baka maliit pa kayo. Sige po, Nay. Aalis na po kami. Oo, basta mag-iingat kayo, ha? Opo, Nay. Junjun anak, huwag magpasaway sa ate mo sa daan, ha? Opo, sige po. Problemado ang babaeng si Sol dahil halos isang kahig isang tuka lamang ang kanilang pamilya. Bukod sa paglalabada ay wala rin naman siyang ibang makitang mapagkakakitaan sa kanilang lugar. Maswerte siya kung may 1 o 2 tao ang nagpapalabada sa kanya sa loob ng 1 linggo. Ang kanyang asawang si Dindo naman ay isang karpintero. Kaya madalas ay hindi tuloy-tuloy ang kanilang paggawa, dahilan para mabaon sila sa mga utang. Bakit narito ka na, mahal? May nangyari ba sa trabaho mo? Oo, mahal. Natanggal ako sa trabaho. Naku, paano na yan? Ano nang gagawin natin? Sus Maria Joseph naman, Dindo. Hindi ko na nga rin alam eh. Sumasakit na rin ang ulo ko. Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla ka na lang nilang tinanggal? Nagreklamo kasi yung nagpapagawa ng bahay. Sobrang bagal daw matapos ang ipinapagawa niya sa amin. Tapos naamoy pang lasing yung isang kasama ko, si Arnel. Ayan tuloy, galit na galit yung may-ari ng bahay. Kaya lahat kami nadamay. Tapos ipinatanggal pa kami. Nagwawala nga yung may-ari kanina eh. Naku naman kasi yung si Arnel na yan eh. Alam na nga may trabaho pa kayo, nagiinom-inom pa. Pati tuloy ikaw nadamay. Ano na palang gagawin natin yan? Ang dami pa namang mga gastusin. Tapos kung ano-ano pa yung sinisingil sa eskwela ng mga anak mo. Kaya nga eh. Sandali nga, ano ba makakain dyan? Kanina pa ako nagugutom eh. Naiwan ko pa sa trabaho yung pagkain ko. Gawa nung nagmamadali ako. May kanin na riyan, pero wala tayong ulam. Pagtsagaan mo lang muna yung asin. Kung gusto mo, kumuha ka na lang ng itlog ng manok sa labas. Tingnan mo kung may natira pa. Tsaka nga pala, huling saing na rin pala yung bigas niyan. Baka bukas makalawa, wala na tayong maisaing. Baka pwedeng umutang ka muna sa tindahan ni Mang Nestor. Babayaran lang kamo natin sa susunod. Ay nako, siguradong hindi na magbibigay yun. Ang dami pa nating utang dun sa kanila. Nagagalit na nga siya kapag nakikita akong dumadaan sa tapat ng tindahan nila. Ano ba naman kasing buhay na to? Napakamalas naman talaga. Sige na, kumain ka na muna riyan. Mabuti pa ibenta ko muna yung 3 natitirang manok natin sa bakuran. O sige, mabuti pa nga. Mag-alaga na lang kaya ulit tayo ng manok para kumita tayo ng malaki-laki. Ay Diyos ko, tumigil ka nga mahal. Ang tagal-tagal mo nang sinasabi yan. Wala namang nangyayari. Mabuti pa kumain ka na muna. Aalis na muna ako ha, para maibenta din yung mga manok. Sige mahal, mag-iingat ka ha. Pagkasyahin mo na yung perang mapagbebentahan. Sige na, kakain na ako. Kumain ka na rin ba? Mamaya na ako kakain pagbalik ko. O shit, aalis na ako ha, para maaga rin ako makabalik.
Kumuha na nga ng sako si Sol, inihatid ang 3 manok, saka nagtungo siya sa bayan. Nasa 3 barangay pa ang kanyang tatahakin bago marating ang nasabi ng pamilihan. Sa kanyang paglalakad, nasalubong niya ang kanyang kumaring si Helga. Sinabayan niya ito ng paglalakad habang nakikipag-usap. Oy, saan ang lakad mo, Sol? At saka, ano ba yung dala mo? Doon lang sa bayan, Helga. Ibebenta ko lang itong mga manok namin. Alam mo na, kailangan kasi namin ng perang panggastos. Natanggal kasi sa trabaho yung kumpare mong si Dindo. Ay, ganun ba? Ang malas naman pala ng araw ninyo ngayon. Ay, nasan si Dindo niyan? Kaya nga andun siya ngayon sa bahay. O ikaw, saan ka naman pupunta niyan? Ay, eto. Pupunta rin ako ngayon sa bayan. Nagpapabili kasi ng isda si Arman. Dadating daw kasi yung kumpare niya mamaya. Magiinuman sila. Kung gusto mo, papuntahin mo na rin doon si Dindo mamaya. Saad ng ginang na si Helga. Bukod sa pagiging maitsura ni Sol, sadyang may kagwapuan rin kasi ang mister nitong si Dindo. Yun nga lang, medyo nasunog ang balat dahil sa araw-araw na pagtatrabaho sa gitna ng arawan. Bukod sa itsura, matikas at maganda ang hubog ng pangangatawan nito. Kaya naman, matagal ng patay na patay rito ang ginang na si Helga. Sa katunayan, palagi niya rin itong pinagpapantasyahan dahilan para pilit siyang gumawa ng paraan para mapalapit ito sa kanya. Ay naku, Helga, hindi na lang siguro. Mamaya malasing na naman yun. Alam mo naman ng mga lalaki pagdating sa alak. Kung makainom, akala mo wala nang bukas. At saka wala rin naman siyang perang pang-ambag sa inuman. Sus naman, Sol. Problema ba yun? Marami naman silang alak sa bahay. Bagong sahod kasi si Arman. At saka, malaki-laki rin kasi yung nakuha niyong bonus sa amo niya sa kumpanya nila. Sumobra raw kasi sila sa kota nila. Kaya yun, swerte. Huwag na muna siguro. Baka sa susunod na lang. Siya nga pala, Helga. Sandaling natigilan si Sol para bang malalim ang kanyang inisip na may gustong sabihin sa ginang. Oh, ano naman yun, Sol? Ano kasi? Sige na, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Magtatanong lang sana ako kung may bakante kaya ron sa pinagtatrabahuan ng asawa mo. Kahit na janitor lang, o di kaya kahit na utusan, para may trabaho sana si Dindo. Pwede rin naman ako, basta parehas naman kaming hindi mapili sa trabaho. Ay, hindi ko lang alam sa asawa ko, Sol, ha? Pero ang mabuti pa niyan, siya na mismo yung kumausap mamaya. Pero susubukan ko rin tanungin ang asawa ko mamaya, ha? Basta, papupuntahin mo lang doon si Dindo. Tapos, ako nang bahala sa kanya. Pagkarating sa kanto ay sandali silang napahinto. Ay, Sol, ay mabuti pa. Sumabay ka na lang sa akin sa tricycle. Naku, hindi na. Maglalakad na lang ako. Total sanay naman ako. Sige na, huwag ka nang mahiya. Parehas lang naman ang pupuntahan natin. Ako na lang magbabayad. Oh, ayan na palang tricycle eh. Tabi na tayo sa loob. Bagay na tinanguan na lamang ni Sol at nagpasalamat sa ginang. Lula ng tricycle, nagtungo sila sa nasabi ng pamilihan. Pagkarating doon, nagpaalam na si Helga kay Sol. Subalit bago man itutuloy ang umalis, kinausap niyang muli si Sol. Oh, heto. Kunin mo muna itong 1,000 piso. Sabay na inabot nito ang pera sa babae. Sa mga panahong yun, malaki na ang ganung halaga. Pumata kasi halos 200 piso kasi ang normal na kita noon sa araw-araw. Sa makatuwid, ang halagang ito ay katumbas ng 5 araw na pagtatrabaho ng kanyang asawa. Gayunpaman, walang maisip na dahilan si Sol kung bakit bigla siyang inalok ng ginang ng ganung kalaking halaga. Sa halip, pinagpalagay na lamang niya na naawa ito sa kanilang kalagayan. Naisip ni Sol na kung tatanggapin niya ito,
baka magkaroon pa lalo ng malaking problema para mabayaran ito sa kanya. Ha? Para sa naman yan, Helga. Tulong ko na yan sa inyo. Total, marami pa naman akong sobra rito na ibinigay ni Arman. At saka, sakto na rin. Maraming nagbayad sa mga pautang ko kahapon. Naku, sobrang laking halaga naman yata niyan. Isa pa, wala akong pambayad dyan. Naku, ano ka ba naman? Hindi ko naman sinabing utang ito. Kusa ko itong ibinibigay sa'yo. Para na rin may pandagdag gastos kayo kahit na paano. At saka, para na rin sa mga bata. Salamat na lang, Helga. Pero hindi ko matatanggap ang malaking halagang yan. Pagtsatsagaan ko na lang muna sigurong ibenta itong mga dala kong ito. Saka na lang siguro ako lalapit sa inyo kapag nangangailangan na ulit kami ng pera. Diyos ko naman ito, oh. Sige na, kunin mo na itong pera. Hindi na, Helga. Salamat na lang talaga. Ay nako, sige ka. Kapag hindi mo kinuha ito, talagang magtatampo na ako sa'yo. Hindi na talaga kita papansinin kahit kailan. Hindi na rin kita papautangin kahit na magpumilit ka pa. Sige na, huwag ka nang mahiya. Dahil sa pagpupumilit ng ginang, wala na ring nagawa si Sul kung hindi tanggapin na lamang ito. Labis-labis ang kanyang ginawang pasasalamat dito. Matapos iyon ay nagpaalam na ang ginang sa kanya. Sa halip na ibenta ni Sul ang kanyang dalang manok sa nasa sako, pinili niyang iuwi na lamang itong muli sa kanilang bahay. Ngunit bago pa man siya umuwi, namalengke muna siya ng mga kailangan sa kanilang bahay. Namili kaagad siya ng bigas, dilata, noodles at kandila. Saka lamang siya naglakad pauwi sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa bukuran, muli niyang ibinalik sa kulungan ng manok ang kanyang daladala. Mula roon, dumiretso sa kanilang bahay. Nagtaka naman ang kanyang asawang si Dindo dahil sa napakarami niyang dala. Ala, ang dami naman yata ang pinamili mo, mahal. Saan ka ba naman kumuha ng pera? Ay naku, Dindo. Mabuti na lang talaga nasa lubong ko sa daan kanina si Helga. Naikwento ko yung tungkol sa pagkakatanggal mo sa trabaho kanina. Kaya hayun, naawa siguro sa atin. Tapos nag-abot siya ng 1,000. Ayoko naman sanang tanggapin. Kaso nagpupumili talaga siya eh. Kaya ayun, tinanggap ko na rin. Ganun ba? Naku, laking halaga naman yata ng pinahiram niya sa'yo. Tsaka, paano natin agad mababayaran yan? Ewan ko ba? Pero ang sabi niya, tulong niya raw sa atin. Sabi niya, hindi raw ito utang, kung hindi bigay. Ang bait niya, no? Aba, talaga ha? Napakabait naman pala talaga ni Helga. Sa bagay, malaki naman siguro yung sahod ng asawa niya, tsaka marami silang mga pautang. Yun na nga eh, pero hindi bale. Babayaran na lang siguro natin siya kapag nakaluwag-luwag na tayo. Oo naman, Sol. Hindi naman porket mabait yung tao, aabusuin na lang natin. Siya, akin na nga muna yung mga yan at ako na mag-aayos. Mabuti pa kumain ka muna, may natira pa akong itlog sa mesa. Kinuha nga ni Dindo ang mga pinamili ni Sul, saka isa-isang inilabas at inilagay sa kanilang lalagyan. Samantala, dumiretso naman sa batalan si Sul para maghugas ng kamay bago kumain. Habang nagtatanghalian, patuloy lamang sila sa kanilang pag-uusap hanggang sa muling naalala ni Sul ang sinabi ni Helga kanina. Iniimbita niya kasi si Dindo kanina para makipag-inuman sa kanyang asawa. Oh, siya nga pala, mahal. Oh, ano yun, mahal? May sinabi nga pala si Helga kanina. Dumaan ka raw dun sa kanila mamaya. Talaga? Bakit naman daw? Darating daw kasi yung kumpare ni Arman tsaka magiinuman daw sila. Kaya nga nasa palengke rin kanina si Helga, namili ng mga pulutan. Sumilip ka raw dun saglit. Ay naku, nakakaya naman. Wag na lang siguro. Kaya nga, yun nga rin nagsabi ko kanina kay Helga. Kaso masyado pa rin mapilit. Sige lang, hayaan na lang natin sila.
Siya ka nga pala, mahal. Tinanong ko rin kung may bakante rin sa kumpanyang pinapasukan ng asawa niya. Ang sabi ko, kahit na anong posisyon lang. Masipag ka naman, kako. Diyos ko, nakakaya naman, mahal. Uy, wala namang masama sa tinanong ko. Eh di, ano palang sabi ni Helga? Ang sabi niya, itatanong niya pa raw sa asawa niya. Kaya nga pinapapunta ka niya ron, para kung sakali raw. Hindi, wag na lang. Kung sakaling meron siguro, sasabihin naman kaagad yun sa'yo ni Helga, di ba? Tsaka huwag ka masyadong mag-alala. Bukas na bukas, maghahanap ka agad ako ng pwedeng mapagkakitaan. Magtatanong-tanong rin ako sa mga kakilala ko. Mas mabuti pa nga siguro, mahal. Sige na, tapusin mo na yung pagkain mo riyan. Mahiga muna ako sandali sa kwarto. Matapos ang nasabing tagpo, sandali muna siyang nahiga. Nahiga sila sa loob ng silid habang nakikinig sa kanilang radyong di baterya. Nakikinig sila sa Bombo Radyo Naga. Hindi pa man naglalaon, bigla na lamang nilang narinig ang tawag ni Helga sa labas ng kanilang bahay. Sol! Sol! Mahal, bumangon ka nga muna riyan. May tao sa labas. Tingnan mo nga muna. Sige, sandali lang. Paglabas ni Sol ay nakangiting binati kaagad siya ni Helga. Magandang tanghali, Sol. Ikaw pala, Helga. Ano nga palang atin? Eto. Napadaan lang ako. Kararating lang din kasi ng kainuman ni Arman. Pinapasabi niya na tawagin ko raw si Dindo. Oo nga pala. Nasabi ko na rin sa kanya kanina. Kaso nahihiya raw sa inyo. Ay sus, ano ka ba? Huwag na kamo siyang mahiya. Asawa ko naman mismo yung nag-iimbita. Kung gusto mo, sumama ka na rin. Para may kausap din ako. Naku, wag na. Pero sandali, sasabihan ko lang si Dindo. Ay, sige. Bibili lang ako sandali ng yelo sa tindahan. Basta sabihin mo ha. Sumunod na lang siya ron sa amin. Pagkaalis ni Helga, muling bumalik ng kwarto si Sol para kausapin ang kanyang asawa. Doon ay nagawa niya naman itong makumbinsi. Kaya dumiretso muna sa kubeta si Dindo para maligo. Matapos iyon, nagpaalam na siya kay Sol. Aalis na ako, mahal. Sige na, mahal. Basta huwag ka masyadong magpapakalasing ron. Saka umuwi ka kaagad. Oo, mahal. Sandali lang siguro ako ron. Sige na nga pala, pupunta na ako. Mag-isa ngang naglakad si Dindo patungo sa bahay ni na Arman at Helga. Naabutan niyang nag-iihaw ng isda sa loob ng kanilang bakuran si Helga. Bagong ligo rin ito habang namumutok pa sa lipstick ang kanyang mga labi. Nang mapansin siya ni Helga, kaagad siya nitong sinalubong ng isang matamis na ngiti. Tila ba labis ang saya ng babae nang makita ang pinagnanasaan niyang lalaki. Hi, Dindo. Ikaw pala. Ay, hi rin sa iyo, Helga. Napadaan ka raw kanina sa bahay. Nangiti pang tumugon si Dindo sa kanya, bagay na mas lalong nagbahanga kay Helga. Hindi niya tuloy maiwasang mapatitig sa napakaamong mukha ng lalaki. Nabalik lamang siya sa kanyang sarili nang mapansing nakatahimik na si Dindo na tila naghihintay sa kanyang muling pagtugon. Oo. Kanina ka pa nga nila hinihintay. Nagnanasang napatitig si Helga kay Dindo. Kung wala sana silang kasama roong mga oras na yun, malamang pwersahan siya nitong hinila at pinasok sa loob ng kanilang bahay para gawin ang maitim niyang balak sa lalaki. Ngunit sa halip, pilit muna nitong kinalma ang kanyang sarili. Siya nga pala, Dindo. Bakit hindi mo isinama si Sol? Niyaya ko nga rin siya kanina pero ayaw talaga niyang sumama. Nahihiya raw kasi. Sus naman! Bakit naman mahihiya pa? Tayo-tayo lang naman dito. Wala naman kami ritong ibang bisita. Kahit nga ako rin nahihiya pero pinilit rin ako ni Sol. Ano ka ba naman?
Wala namang nakakahiya ron. Sige na pala. Kanina ka pa nila hinihintay. Tara na sa taas. Masayang hinatid ni Helga si Dindo patungo sa kanyang asawa. Oh, Arman, nandito na yung isa pang bisita mo. Eto si Dindo. Ikaw pala, Dindo. Halika, pasok ka. Eto ang baso at alak. Tagay na agad. Tara pare, tagay na. Yaya ng isa pang kainuman ni Arman kay Dindo. Bagay na nginitian naman niya. Salamat mga pare. Kanina ka pa namin hinihintay eh. Kaya nga kagigising ko lang kasi pare. Teka muna, kumain ka na ba? Oo pare, katatapos ko lang kanina. Ipinakilala rin ni Arman ang isa niyang kainuman kay Dindo. Ito raw si paring Empoy. Nakaklase niya mula elementarya hanggang sekundarya. Paalis na raw ito ng bansa, patungo sa bansang Hong Kong. Kaya biglaan raw itong naparoon sa kanila. Teka sandali lang ha. Maiwan ko na muna kayo rito. Baka masunog ang niluluto ko. Sige mahal, sarapan mo yan ha? Abay, syempre naman mahal. Bukod sa masarap na ako, mas masarap pa akong magluto. Hindi bale, mamaya lang ipapatikim ko sa inyo ang luto ko. Sabay baling nito ng malagkit na pagtingin kay Dindo. Saka hinawakan nito ang kanyang malusog na dibdib. Bagay na pansin rin naman ng lalaki. Kaya hindi niya tuloy maiwasang mapalunok ng laway. Mabuti na lamang at abala noon si Arman sa pagbubukas ng isang bote ng alak. Si Empoy naman ay nakatalikod sa kanya. Kaya tanging si Dindo lang ang nakakita sa kanya. Nagpatuloy nga ang pag-iinuman at usapan ng tatlong lalaki. Samantala, abala naman si Helga sa pag-iiho ng isda. Ilang sandali pa'y, ilang minuto na rin ito, kaya tumabi rin ito sa kanyang asawa. Aba, kumare. Ang sarap talaga ng isdang niluto mo ah. Aba, syempre naman pare. Ako pa ba? Kaya nga halos mabaliw-baliw sa akin itong kumpare nyo eh. Hindi naman sa pag-aano. Pero kahit tanungin nyo pa siya. Nako, talaga ba pare? Siyempre naman, kaya nga mahal na mahal ko ito eh. Kaya nga gagawin ko ang lahat para sa kanilang dalawa ng anak ko. Tugon ni Arman sa kumpare. Sabay pansin ito kay Dindo na wala na palang laman ang bote ng alak sa kanyang harapan. Oh, Dindo pare, magbukas ka ng alak. Ayan o, ang dami nating alak dyan sa cooler. Tayong tatlo lang ang uubos yan eh. Oo nga pare, walang uuwi sa atin. Hanggat din natin yan nauumos. Sige, salamat. Sisimutin ko lang itong natitira sa bote ko. Ano, Dindo? Ayos ka lang ba riyan? May iba ka pa bang gustong pulutanin? Sabihin mo lang, bibili ako sa labas. Oo nga naman, Dindo. Huwag kang mahiya, basta magsabi ka lang. Hindi, ayos lang ako rito. Baka imbis kasi malasing ako eh. Mabunso lang ako sa mga pulutan. Sa bahay naman ni Dindo, dumating na ang kanilang dalawang anak na sina Pia at Junjun. Nay! Nandito na po kami ni ate! Dumating na pala kayong dalawa ng ate mo. Tama-tama, eto't naglaga ako ng kamuting kahoy. Sige na, magbihis na muna kayo para naman makapagmeryenda na rin. Wow! Ang saya naman, Nay. May merienda. Kaya nga. Kumusta naman ang pag-aaral ninyo mga anak? Ayos naman po, Nay. Saka po pala, Nay. Pinapaalala po ulit ni teacher yung bayaran daw po namin bukas. Yung 10 piso raw po. Lahat daw po kami kailangan magbayad. Oo, alam ko na yun anak. May pera po kaya si tatay, Nay? Huwag ka na mag-alala. May hawak ako ritong pera. Makakabayad ka na bukas. Talaga po, Nay? Mabuti na lang po pala. Akala ko po kasi, Nay, wala po tayong pera eh. Sige na, magmerienda na muna kayo riyan. Dadaanan ko lang ang tatay niyo sa kumpare niyang si Arman. Ay, dumating na po pala si tatay, Nay. Hindi po ba siya pumasok kanina? Tsaka po, di po ba dapat mamaya pa yun uuwi?
Singit ang bunsong anak na si Junjun. Natigilan naman si Sol. Naisip niya kung sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa pagkawala ng trabaho ng kanilang ama. Wala rin naman silang magagawa. Sa halip, magkakaroon pa sila ng alalahanin, bagay na ayaw niyang mangyari pa. Maaga silang nakauwi kanina, kaya dumaan muna siya ron sa kumpare niya. Kaya po pala. Ay, Nay, pwede ba akong magpaturo sa inyo mamaya? May assignment po kasi ako sa math eh. Hindi ko po alam kung paano po sagutin. Oo naman anak, tuturuan kita mamaya pagbalik ko. Iniwan na muna ni Sol ang dalawang bata, saka nagtungo sa kanyang asawa. Sa labas pa lamang ng bahay ni na Helga, tanaw niya nang nagkakasiyahan sila. Dindo! Dindo! Dahil sa tunog ng musika at lakas ng kanilang usapan, hindi siya narinig ni Dindo. Kaya nagpasya na lamang siyang hayaan na lang muna ang kanyang asawa. Tutal, wala rin naman itong trabaho kinabukasan. Ngunit bago pa man siya tuluyang umalis, sinuri niya munang maigi kung sino-sino ang kainuman ng kanyang asawa. Pilit niyang inalam kung may mga babae nga ba silang kasama. Sa awa ng Diyos, mukhang maliban kay Helga, wala rin namang iba pa. Bunsod noon, kaya kampante na rin si Sol. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang pinanghihinalaang aswang sa kanilang lugar na si Mang Igme. Isang matandang lalaking nakatira sa dulong parte ng baryo. Wala ni isa mang kamag-anak ang naninirahan doon. Ang isa pa, wala rin siyang kaibigan man lang dahil lahat ng tao sa kanilang lugar ay sinasabing isa siyang aswang. Bukod sa impormasyong iyon, wala na rin silang alam sa pagkakakilanlan nito. Nakatayo lamang ang matanda sa harapan ng daraanan ni Sol habang walang reaksyong nakatitig lamang sa kanya. Sa hindi lang malaman na dahilan ni Sol kung bakit bigla na lamang siyang napatigil sa paglalakad, saka kinausap ang matanda. Magandang hapon po, Mang Igme. Walang tugon ang matanda sa kanya. Sa halip, nakatitig pa rin ito sa kanya, bagay na biglang nagdulot ng kilabot sa babae. Hindi niya alam kung magtatanong pa ba siyang muli, kung hihintayin muna niya ang tugon nito, o kung magpapatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad. Sige po pala, mauna na po ako sa inyo. May gagawin pa po kasi ako sa bahay. Maglalakad na lang sana si Sol nang biglang magsalita ang matanda. Magandang hapon din sa iyo, pasensya na kung hindi ka agad kita napansin. Malalim kasi ang iniisip ko. Medyo nawerdohan tuloy si Sol sa kanya. Paano kasing hindi siya nito mapapansin? Samantalang kanina pa ito nakatitig sa kanya. Gayunpaman, binaliwala na lamang niya ang mga bagay na yun. Ayos lang po yun, Mang Igme. Siya nga po pala, mauna na ako sa inyo. Ay, sandali lang, Po? Ano po yun, Mang Igme? May itatanong po ba kayo? Oo, iha. Sige po. Magtanong na po kayo. Ilang buwan na ba yung nasa sinapupunan mo? Paggawi ka ni Mang Igme sa mga katagang yun, ay talagang labis na naguluhan si Sol. Siya naman kasing walang kaide-ideya sa mga sinabi nito. Wala pa siyang kaalam-alam na siya pala'y nagdadalang tao ng mga oras na yun. Wala pa rin naman kasi siyang nararamdamang pagbabago sa kanyang katawan. Isa pa, wala rin namang umuumbok sa kanyang tiyan. Hindi niya tuloy maiwasang bahagyang kilabutan sa kanyang kaharap. Subalit, hindi niya na lamang ito pinahalata sa kanya. Kaya ipinagkaila niya ang mga bagay na yun. Po? Buntis po? Sino po bang buntis?
Ako po ba? Sige pala, mauna na ako sa'yo. May daraanan pa ako sandali. Sige. Dali-dali nang naglakad ang matandang lalaki. Samantalang si Sul naman, naiwang napahawak na lamang sa kanyang tiyan. Napaisip siya kung paano nasabi ng matanda na nagdadalang tao raw siya. Matapos ang insidenteng iyon, nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad. Pagkarating niya sa bahay ay nadat niyang abala sa paggawa ng assignments ang anak niyang si Pia. Andiyan na po pala kayo, Nay. Nasaan po si Tatay? Wala pa anak. Nagiinom pa sila ng mga kumpare niya. Oh, nasa naman ang kapatid mo? Lumabas po siya, Nay. Nakipaglaro po kina Robert at Nena. Bakit pinayagan mo pa? Mag-aalas 5 na oh. Sabi ko nga po, Nay, na wag po siyang lalabas. Pero makulit pa rin po siya. O sige na, sunduin mo na lamang siya sa labas ha. Sandali lang pala, nagsaing ka na ba? Opo, Nay. Kanina po pag alis nyo. Mabuti naman kung ganun anak. O sige na, tawagin mo na yung kapatid mo. Naupo muna sandali si Sul sa harap ng lamesa para magpahinga. Napatulala lamang sila nang muling manambalik sa kanyang isipan ang naging tagpo kanina. Naisip niyang baka nga totoong aswang talaga si Mang Igme. Maaaring naamoy o naramdaman nga nito ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Hindi na rin tuloy siya mapakali ng mga oras na yun. Halos mapabalikwas na lamang siya tuloy sa gulat nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Tumakbo kasing pumasok doon si Junjun. Ay, sus Maria Josep, kang bata ka. Ano ka ba naman? Ginulat mo ko ng todo, ha? Bakit po kayo nagulat, Nay? Ate, tingnan mo, nagulat si Nanay. Natawa tuloy ang magkapatid sa kanilang ina. Ay, naku, talagang bata ka. Papatayin mo talaga ako sa nervyos. O sige na, maligo ka na ron. Amoy asim ka na, oh. Sandali lang po. Iinom muna po ako ng tubig. Bilisan mo na riyan at kakain na tayo para magawa na rin natin yung assignments mo, ha? Opo, Inay. Oh, Pia, ikaw nga munang pumunta ron sa tatay mo. Tawagin mo na. Sabihin mo kakain na kamo tayo. Sige po, Nay. Last number na po itong ginagawa ko. Nang matapos na sa ginagawa ang bata, ay kaagad na itong nagtungo sa kanyang ama. Pagkarating niya roon, ilang ulit niya nang tinawag ang kanyang ama. Mabuti na lang din at nakita siya ni Helga. Oh, Dindo, mukhang sinusundo ka na yata ng anak mo. Oo nga din to. Mabuti pa papasukin mo muna yung anak mo at pagmanuhin mo rito sa kumpare natin. Total, aalis na rin naman ang Pinas yan. Hindi niya nagagamitin ang pera niyan dito. Nagtawanan na lamang sila dahil sa mga sinabi ni Arman. Kaya napadugot na lamang sa bulsa ang kanyang kumparing si Epoy. Saka tinawag nito ang bata. Pagmano nito sa kanya, inabot na rin ito ang halagang 50 pesos sa bata. Bagay na ipinagpasalamat ng bata. Sige na mga pare, mauna na kami sa inyo ha. Salamat nga pala sa pag-imbita. Sige na pare, ingat kayo. Salamat din sa pagpunta mo rito. Ingat din do ha. Siguraduhin sa bahay ang diretso. Baka naman dumaan ka pa sa babae mo. Naglakad na nga pauwi ang mag-ama. Tuwang-tuwa ang batang si Pia dahil unang beses niya palang na makatanggap ng ganung kalaking halagang pera. Kaya nang mapadaan sila sa tindahan, nagpaalam muna siya sa kanyang ama para bumili ng candy. Nang makarating sila sa bahay, kaagad na ikwento ng bata ang tungkol sa ibinigay sa kanya ng lalaki. Saka ipinatago muna rito ang kanyang natitirang pera.
Ibinigay rin ito ang isang candy sa kanyang kapatid. Matapos namang ayusin ni Sul ang hapag, sabay-sabay na silang naghapunan. Kinabukasan, maagang nagising ang babae para mag-ayos ng kanilang agahan. Ay, siya nga po pala, Nay. Yung 10 piso po pala para ron kay Ma'am. Oo nga pala, nakalimutan ko na rin. Butit pinaalala mo, anak. Nay, pwede rin po ba akong humingi ng pera? Ano naman ang gagawin mo sa pera? May baong ka naman ng pagkain. May bibili lang po sana ako sa labas ng school mamaya. Ay nako, baka kung ano na naman yan ha? Huwag na muna anak, at wala pa tayong pera. Eh bakit po si ate, Nay? Sige na po, kahit 5 piso lang po. Sige na mahal, bigyan mo na muna ng pera. Ayan ka na naman mahal eh. Alam mo na nga kailangan pa natin ng pera. Alam ko rin naman yun. Pero pagbigyan mo na yung bata, 5 piso lang naman yung kailangan niya eh. At saka baka bukas makalawa, may bago na akong mapapasukang trabaho. Dahil sa mga sinabi ni Dindo, pumayag na rin si Sul. O siya, sige na. O eto ang 5 piso anak ha. O Pia, eto rin yung 10 piso para sa teacher mo. Tapos idagdag mo na rin itong 5 piso para sa'yo. Maraming salamat po, Inay! Salamat po, Nay, Tay. Sige po pala, mauna na po kami ni Junjun. Oo, mag-iingat kayo. Saka galingan nyo sa eskwela ha. Sige na mga anak, ingat kayo ha. Pagkaalis ng mga bata, muling napabaling si Sul kay Dindo. Siya nga pala mahal. Saan nga pala yung sinasabi mong bago mong mapapasukan? Yun ba? Nag-kausap kasi kami ni paring Arman kahapon dun sa inuman. Ang sabi niya, may kakilala raw siya nagpapagawa ng bahay sa kanilang barangay. Kasi simula pa lang daw kaya tumatanggap pa sila ng tao. Ganun ba? Mabuti naman pala kung ganun. Buti na rin lang pala at pumunta ka nung kahapon. Kaya nga Oh, ano pang napag-usapan ninyo? Ay naku, marami. Tapos andun din yung kaibigan ni Arman na si Epoy. Mabuti pa nga yun paalis na siya. Papunta ng Hong Kong. Tapos balak din daw sumunod dun si Arman. Baka itong taon din daw mismo. Ang galing naman pala nila, no? Kaya nga maganda rin kasi may tinapos sila sa eskwela. Tsaka mapera rin talaga yung mga magulang nila. Nahalata agad ni Sul ang lungkot sa mga mata ng kanyang asawa. Tila may halong inggit at panghihinayang kasi sa itsura nito. Kaya sinubukan na lamang ng babae na palubagin ang kalooban ng kanyang asawa. Hindi na bali mahal. Ang importante, magkasama tayo. Isa pa, ginagawa naman natin palagi ang lahat. Saka hindi tayo masamang tao. Kahit na ganito lang tayo, maprinsipyo at marangal pa rin tayo. Wala tayong tinatapakang tao. Basasan ba't makakaahon din tayo sa hirap. Maraming salamat mahal talaga sa pag-iintindi mo ha. Di bale, mas lalo ko pang pag-iigiyan para sa ating mga anak. Halika na't mag-almusal muna tayo. Pagkatapos ng mag-agahan ay kaagad nang hinugasan ni Sul ang mga baso at plato sa kanilang batalan. Samantala namang naligo muna si Dindo sa kanilang kubeta. Habang abala ang babae sa kanyang ginagawa, nakaramdam siya na parang bigla siyang naduwal. Nasinundan pa ng bahagyang pagkahilo. Hindi niya alam kung ano ba ang nangyayari sa kanyang sarili. Kaya pansamantala muna niyang itinigil ang kanyang ginagawa upang maupo sa mahabang upuan sa kanilang sala. Pagkalabas ng banyo ni Dindo, kaagad siya nitong napansin na nakakunot na ang kanyang noo. Oh, mahal, napano ka? May masakit ba sa'yo? Wala naman mahal. Parang bigla lang sumama yung pakiramdam ko. Talaga? Oh, kumusta ngayon ang nararamdaman mo? Medyo okay na ako mahal. Naku, mabuti naman pala kung ganun. Sandali nga't ikukuha kita ng tubig sa tapayan. Huwag na mahal, ayos lang ako. Parang nahilo lang ako ng konti kanina. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Baka naman nasobrahan ka lang pagod. Hindi ko nga rin alam
Hindi naman kaya... Nagkatinginan silang dalawa. Tila ba parehas na nangungusap ang kanilang mga mata. Hindi pa man itinuloy ni Dindo ang sasabihin. May ideya na silang pareho. Ano sa tingin mo, mahal? Buntis ka kaya talaga? Hindi ko nga alam, mahal eh. Pero wag naman sana ngayon. Ang dami pa natin mga problema. Kaya nga naman eh. Pero ayos lang din. Kakayanin natin yun. Basta magkasama tayo. Tsaka gagawa ako ng paraan. Sa kanilang pag-uusap ay biglang may sumagi sa isipan ni Sul. Base sa kanyang mga nararamdaman kanina. Malamang nabuntis talaga siya. Naalala niya tuloy ang tinanong ni Mang Igme sa daan sa kanya. Yung tungkol sa pagiging buntis niya. Kaya ikwinento niya ito sa kanyang asawa. Siya nga pala, mahal. Oh, ano yun, mahal? Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo kagabi. Ang alin? Kahapon kasi, sinubukan kitang puntahan ron kina Helga. Tawag ako ng tawag sa'yo. Kaso hindi mo naman ako naririnig. Ang lakas din kasi ng tugtog ron kahapon. Tapos ang ingay niyo pang mag-usap. O ano naman ang tungkol dun? Ayun na nga. Nung hindi kita natawag, umuwi na lang ako. Tapos habang naglalakad ako, nasalubong ko si Mang Igme. Teka, yun yung sinasabi nilang aswang, di ba? Oo, siya nga. Nagkausap ba kayo? Tsaka anong sinabi niya sa'yo? Yun na nga eh. Nakausap ko siya. Ay, sandali nga. Kinikilabutan tuloy ako eh. Tingnan mo oh. Nagtatayuan na yung mga balahibo ko sa katawan. Bakit ba? Ano ba kasing nangyari? Alam mo ba, mahal? Habang naglalakad ako kahapon, nakita ko siyang nakaharang sa harapan ko. Oh, tapos napansin mo siya? Abay, syempre naman. Alangan namang hindi ko siya pansinin. Nakaharang nga siya sa harapan ko. Tapos alam mo ba? Tinanong niya ako kung ilang buwan na raw itong sa sinapupunan ko. Nung pagtugon ko sa kanya, nagkandautal-utal siya. Nagmamadali na rin siyang umalis. Buntis ka nga kaya talaga? Tsaka kung totoo man yun, paano niya yun nalaman, di ba? Yun na nga talagang ipinagtataka ko. Paano niya nalaman ang bagay na yun? Tumayo muna si Sul, saka pinasuri ang umbok ng kanyang tiyan sa asawa. Maingat naman itong siniyasat ni Dindo. Kung siya ang tatanungin, parang normal lang naman ito sa kanya. Ang galing naman pala ng matandang yun, no? Baka nga aswang talaga siya, no? Kaya nga, mahal. Natatakot tuloy ako lalo sa kanya. Ang mabuti pa siguro, iwasan mo na lang siya sa susunod. Basta, huwag mo na lang siya papansinin. Oo, ganun na nga lang siguro. Nang umaga rin yun, nagtungo nga si Dindo sa bahay ni Arman. Ilang sandali lang, magkasabay na silang nagtungo sa nasabing papasukan ni Dindo. Sa kabutiang palad naman, kaagad siyang natanggap roon bilang isang karpintero. Ora mismo pinasimula siya para makapagtrabaho. Sa parehas na araw rin nakatanggap ng labada si Sul para sa kanilang mag-asawa. Malaking biyaya ang mga ganong simpleng bagay. Tatay! Masayang sinalubong ni Junjun ang kanyang bagong dating na ama. O anak, kumusta ang eskwela mo? Ayun po tay, ako po yung pinakamataas sa quiz namin kanina sa math. Wow, talaga naman ang galing ng anak ko ha. Manang-mana ka talaga sa akin. Ako rin naman po, itay. Matataas po ang marka ko sa quiz namin kanina. Ang gagaling naman talaga ng mga anak ko. Basta mag-aaral kayong palagi maigi ah. Oh, asan nga palang nanay nyo? Nasa labas po siya tay. Bumili po siya ng itlog sa tindahan. Wala raw po kasing itlog yung manok natin. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin si Sul. Oh, mahal. Nandito ka na pala. Oo, mahal. Kumusta pala ang trabaho? Ayun, ayos naman. Tsaka mabait naman yung kasama ko. Tapos kilala ko rin yung dalawa sa amin. Mabuti naman pala kung ganon. Sandali lang ha. Ipiprito ko lang itong itlog. Halos kauuwi ko lang din galing sa paglalabada. Tsaka nga pala, magpapakulo na rin ako ng luya ha. Sige mahal. Ay, may nagbalabada sa'yo kanina?
Oo, yung kumari kong si Tasha. Naku, mabuti naman kinaya mo. Hindi ba sumama uli ang pakiramdam mo kanina? Hindi naman. Baka nga sa pagod lang yung kanina. Nakaidlip rin kasi ako pag alis mo. Hindi pa nga sana ako magigising kung hindi ako pinuntahan dito ni Tasha kanina para magpalabada. O siya, sige na. Ipiprito ko muna ito sandali ha, para makakain na tayo. Pagbatak ng 10:00 ng gabi ay natulog na ang apat. Bandang 11:00 ng gabi nang magising bigla si Sol para umihi. Pagbalik niya ng higaan, matutulog na sana siyang muli. Subalit hindi pa man niya naipipikit ang kanyang mga mata nang marinig niyang tumatahol-tahol ang kanilang dalawang aso. Wari bang may nakikita silang kung sino? Dahil doon, nagising na rin si Dindo. Bakit bang ingay ng mga aso, mahal? Hindi ko nga rin alam, mahal. Sisilipin ko lang muna sandali. Palabas na sana ng kwarto noon si Sol, subalit may biglang naalala si Dindo. Hindi pa man sila sigurado, pero pinagpalagay niya na lang na baka nga buntis ang kanyang asawa. Kaya naisip niyang baka aswang ang nasa labas ng kanilang bahay. Mahal, sandali. Bakit, mahal? May problema ba? Huwag kang lumabas. Ha? Bakit ba? Sasawayin ko lang naman yung mga aso natin. Pabayaan mo na sila. Ay, sige na. Sandali lang naman ako. Huwag na, mahal. Baka mamaya aswang ang nasa labas. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Sol dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Tila natauhan siya na mapagtantong may punto ito. Naging laman din kasi ng balita sa kanila noong mga nakarambuan ang tungkol sa pambibiktima ng aswang sa isang buntis na ginang. Dahil doon, muling nanumbali kay Sol ang gabi-gabing takot mula sa nangyaring insidente. Ano ka mo, mahal? Baka may aswang? Sigurado ka ba? Oo, mahal. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang lumabas ng bahay. Ano palang gagawin natin, mahal? Natatakot ako. Marahang naglakad si Sol patungo sa tabi ng kanyang asawa. Parehas lamang silang nagpalingalinga habang patuloy sa kanilang pakiramdam. Maya-maya pa'y may narinig silang mga kaluskos sa kanilang bubungan sa tapat mismo ng kinatatayuan ng babae. May kalumaan na rin kasi ang mga yero at kahoy ang kanilang bubungan, kaya medyo may kalakasan ng ingay na nilikha nito. Bunsod pa ng nasabi ng kaluskos, wala nang sinayang na mga oras pa si Dindo. Pagdaklap niya'y tinungo niya ang itak sa ilalim ng kanilang papag, saka mahigpit na kinipkip ito sa kanyang mga palad. Ang kaninang ingay sa bubong ay nasundan ng isa pa, kaya naman parehas na lumipat ang posisyon ang takot na mag-asawa. Subalit gayon na lamang ang kanilang pagkagulantang matapos sumunod ang mga kaluskus sa kanilang nilipatan. Waring naaamoy o nalalaman kaagad ng nilalang na nasa itaas ang kanilang kinatatayuan. Dindo, mahal. Ang mabuti pa, humingi tayo ng tulong sa mga kapitbahay. Mabuti pa nga, mahal. Mga kapitbahay! May aswang! Tulong! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami, mga kapitbahay! Lolo! May aswang! May aswang sa bubungan namin! Tulong! Saklolo! Ukol sa kanilang ingay ay nagising na rin ang kanilang dalawang anak. Sobrang takot din ng dalawang bata. Kaya wala silang magawa kundi ang magyakapan na lamang habang umiiyak. Dali-daling nilapitan ni Sol ang kanyang mga anak upang damayan ang mga ito. Nangangatal pang napapikit ang babae para magsingit ng kanyang panalangin. Ilang sandali lang, muli siyang bumalik sa kanyang walang humpay na paghingi ng saklolo. Nalulukuban man ng matinding takot si Dindo, ngunit lakas loob na itinaas nito ang kanyang itak, saka itinutok sa kanilang bubungan. Hoy! Aswang! Akala mo hindi ka namin kilala?
Halika rito! Pumasok ka! At tatagayin ko yung katawan mo! Oo nga, kilala ka namin na punyemas ka. Hindi kami natatakot sa iyong gago ka. Lumayas ka rito sa pamamahay namin! Mga salitang namutawid na lamang sa bibig ng mag-asawa, dala ang pagbabaka sakaling uubra ang mga ito. Bagay na sinuklian na lamang ng malakas na pag-angil ng nangangalit na aswang. Animoy ito ang kanyang tugon sa kanila. Saka nagsimula na itong pwersang tungkabin ang yero ng kanilang bubungan. Mas lalo pang hinawak ng mahigpit ni Dindo ang kanyang itak. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya nagpakita ng anumang pagkasindak sa nasabi ng aswang. Minura niya ito ng minura habang patuloy sa pag-aamba ng itak sa kanilang bubungan. Ilang sandali pa'y nagsimula ng magsilabasan ang mga tao mula sa kani-kanilang bahay. Ang iba'y may hawak ng mga itak, sulo at kung ano-ano pa. Ay mga pare! Nasa bubong ni na paring Dindo ang aswang! Madali kayo! Anak ng pusa na yan, tara na mga kasama, patayin natin yan! Ay nako, mag-iingat kayo! Ay Diyos ko po, ano ba itong nangyayari? Ay aswang! Tarantado ka! Papatayin ka namin! Hayop kang aswang ka! Hayop! Mamamatay ka na! Ay, bilisan nyo pa! Habulin nyo! Habulin nyo! Napagtanto ng aswang na aatakin siya ng mga taong bayan. Kaya dali-dali itong tumalon sa likurang bahagi ng bahay. Saka nagkandara pang magtago sa masukal na talahiban. Dala ang takot at pag-iingat ay hindi nila tinangkapang habulin ang nasabi ng aswang. Ang mahalaga, naitaboy na nila ito at naantala ang kanyang masamang pagtatangka. Paring Dindo! Paring Sol! Ano? Ayos lang ba kayo? May nasaktan ba sa inyo? Wala naman. Maraming salamat sa inyo. Tanging nasambit lamang ni Sol, sabay baling at napayakap sa kanyang mga anak na katulad niyang walang tigil sa pag-iyak. Alay pare, ano, okay lang ba kayo? O pare, maraming salamat nga pala sa pagdating ninyo. Salamat din sa inyong mga kasama. Oo pare! Sino-sino pa bang ibang magtutulungan? Sa kaswang na yon? Ay, kaya agad dito. Ay, mabuti na lang at nagising talaga kayo. Mabutit narinig kaagad kayo ng mga tao. Kaya nga po Aling Binyang, mabuti na lang po talaga at nagising itong si Sol. Mabuti ka mo na ihipa siya kanina. Tapos tumahol din ng tumahol yung dalawang aso namin. Ay oo nga! Ano ba kasing nangyari? Doon ay isinalaysay ni Dindo ang lahat-lahat. Nang mahimasmasan si Sol, ay nagbahagi na rin siya ng kanyang mga kwento. Talagang bawat isa sa kanila ay hindi maiwasan ang mangilabot sa mga kaganapan. Pero mabuti na lamang, naging maagap din ang kanilang kapitbahay. Matapos ang nasabing insidente, paisa-isa na rin nagsiuwian ang kanilang mga kapitbahay. Samantalang alerto lamang na nakikiramdam ang mag-asawang sina Sol at Dindo habang patuloy ang kanilang pag-uusap. Dahil na rin sa matinding pag-iyak kanina, kaya nagawa pang makatulog ng dalawang anak. Oh, ang aga mo naman yatang nagising, mahal. Anong ang agang nagising? Hindi pa kamo ako nakakatulog. Saka, anong ang aga? Alas 6 na. Hindi nga kita ginising dahil alam kong puyat ka. Hala, alas 6 na pala. Bakit di mo ko ginising? Yung mga bata, di ba may pasok pa sila? Hey nako, hindi mo ba alam wala silang pasok ngayon? Baka nakakalimutan mong Sabado. Ay, oo nga pala. Mabuti pala hindi ko sila ginising kanina. Ayan, magkape ka na muna. Salamat. Kumusta ka nga pala? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Babawi na lang ako ng tulog mamaya. Grabe mahal, no? Hindi ko lubos akalaing totoo palang aswang. Kaya nga mahal, hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa takot. Ay,
Mabuti na lang talaga at mabilis dumating yung mga kapitbahay natin. Oo nga. Sana wag na maulit pa yung kagabi. Tsaka wag nang bumalik yung demonyong aswang na yun. Siya nga pala, mahal. Anong gagawin natin kapag muling bumalik yung aswang? Talagang natatakot na ako. Baka hindi ko nakayanin pa. Umalis na lang kaya tayo rito. Doon na lang muna siguro tayo kina nanay. Alam mo naman yung sitwasyon. Alam mo naman na ayaw sa akin ng pamilya mo. Tsaka grabing makapagsalita sa akin ng nanay at tatay mo. Kung ituring nila ako para bang hindi ako isang tao. Kahit ganito lang ako, walang pinag-aralan. Hindi ko naman kayo pinababayaan, di ba? Tsaka lahat ng pinapakain ko sa inyo, pinaghirapan ko. Malungkot na tugon ni Dindo sa kanyang asawa habang inaalala ang mapait na sinapit sa pamilya ni Sol. Napahawak na lamang ang babae sa balikat ng asawa. Oo, naiintindihan naman kita eh. Pero paano naman kami, mahal? Paano kung buntis pala talaga ako? Tapos ako pala talaga yung punteriya ng aswang. Isipin mo rin sana yung kalagayan natin. Kahit ako, ayoko rin naman talagang bumalik kina nanay. Pero iba talaga yung sitwasyon natin ngayon. Parang hindi ko pa talaga kaya na maulit muli yung nangyari kagabi. Napalingon na lamang sa malayo si Dindo. Ilang sandali muna siyang nag-isip, saka muling bumaling sa kanyang asawa. Sige mahal, papayag akong doon muna kayo ng mga anak natin. Pero maiiwan ako dito sa bahay. Hindi ko talaga kasi kayang pakisamahan yung mga magulang mo. Akalain mo ba namang pahiyain pa nila ako sa harapan ng maraming tao? Tapos pinagmumura pa ako. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun sila sa akin. Labis na nalungkot si Sol dahil sa pahayag ng kanyang asawa. Maging siya man ay hindi maitatanggi ang mga nagawa ng kanyang mga magulang kay Dindo. Kaya hindi niya pinilit pa ang kanyang gusto. Lumipas ang ilang araw. Sa awa ng Diyos, hindi na rin nasundan pa ng ganoon ang mga kaganapan. Buong akala nila, tuluyan ng magwawakas. Pero dumating ang isang gabing hindi nila inaasahan. Nagising na lamang ang mag-asawa matapos marinig ang walang humpay na pagtahol ng kanilang dalawang aso. Wari bang may labis na kinagagalitan sa labas ng kanilang bahay. Mula roon, mabilis na naalerto sina Dindo at Sol. Bago pa man sila muling humingi ng tulong, sinigurado na muna nilang naruroon nga ang nasabing aswang. Walang kaya talagang aswang na yan. Talagang bumalik pa ha? Papatayin kita ngayong halimaw ka. Ano pang hinintay mo? Pumasok ka rito! Tulungan niyo po kami! Tulong! Sa Klolo may aswang! Bumalik po yung aswang, mga kapitbahay! Tulong! Peya anak! Nay! Ano pong nangyayari? Nandyan po ba ulit yung aswang, Nay? Nay, natatakot po ako. Sa katulad ng naunang eksena, nagising ang kanilang dalawang anak at nag-iyakang muli habang nauwi sa pagyayakapan. Ilang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Bagay na mabilis na nagpataboy sa sumasalakay na aswang. Mabuti na lamang, rumisponde agad ang kanilang mga kapitbahay. Bunga rin sa naunang insidente. Naghanda na rin ang iba pang tao sa kanilang lugar. Mas lalo pa silang naging alerto sa bawat gabi na nagdaan. Sa katunayan pa nga, dalawa sa kanilang mga kapitbahay ang sadya pang bumili ng baril para lamang sa nasabi ng aswang. Pagsapit ng umaga, seryosong nag-uusap muli ang mag-asawa. Sa pagkakataong yun, batid na rin ni Dindo na mahalaga ang seguridad at kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya agad niyang pinayagan ang mungkahi ng kanyang asawa na doon na muna sila titira sa bahay ng ina nito. Sa umaga rin yun, inihatid na roon ni Dindo sina Sol at ang kanilang mga anak katulad ng inaasahan.
Nagalit pa nga lalo ang mga ito. Dapat nung una pa daw ay pumaroon na kaagad sila. Ay, wala ka talagang silbing lalaki ka! Napakatanga mo! Gago! Abay, munti ka nang ipahamak ang anak at ang apo ko dahil dyan sa kadramahan mo! Inuna mo pang intindihin ang sarili mong hinayupak ka kesa sa mga buhay nila! Palibasa'y wala kang pinag-aralan kaya wala kang utak! Uy, naku! Nanggigigil talaga ako sa katangahan mong leche ka! Pagsabihan mo nga ito, Tevan! Abay, napaka-inutil mo namang walang kokote ha! Nakita mo na palang aswang ang kaharapin nyo nung una? Nagdrama-drama ka pa! Hindi mo sila kagad nilala rito! Paano na lang kung na paano ito mag-iina mo? Bobo ka! Dapat ikaw na lang yung kinain aswang! Wag na wag kang tutungtong dito sa pamamahay ko! Ayaw ko na makita yung mukha mo! Oh, kaya ano pang hinihintay mo? Abay, lumayas ka ng gago ka! Mamatay ka ng bobo ka! Punyeta ka! Iyak ng iyak noon si Sul habang inaawat ang kanyang mga magulang. Samantalang wala nang magawa si Dindo. Kung hindi tanggapin ang lahat ng kanilang mga mura at paninirmon. Gusto pa munang kausapin ni Dindo ang kanyang asawa. Subalit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang mga biyanan. Puwersahan siyang pinagtabuyan ng mga ito. Kaya walang humpay na napahagulo ng iyak ang lalaki habang naglalakad pabalik ng kanilang bahay. Sa kanyang paglalakad, bigla na lamang siyang sinalubong ni Hilga. Walang kaalam-alam ang lalaki. Palihim na pala siyang sinusundan nito. Nang makita silang paalis pa lang ng kanilang bahay, inaasahan na rin ni Helga ang sasapitin ni Dindo. Noong nag-inuman kasi sila noon, ay pahapyaw na naibahagi ni Dindo ang tungkol sa masamang trato sa kanya ng mga magulang ni Sol. Bagay na hindi nga nagkamali si Helga. Kaya mabilis niyang sinamantala ang pagkakataon para lapitan ang problemadong lalaki. Oh, Dindo, ano nangyari sa'yo? Labis na nabigla noon si Dindo dahil sa hindi niya inaasahang makikita niya si Hilga sa lugar na yun habang umiiyak. Ang isa pa, malayong bahagya ang kanilang baryo. Helga, anong ginagawa mo rito? Wala naman, Dindo. Galing ako riyan sa kumari ko. Taga rito siya sa baryong ito. Dahilan lamang kunyari ni Hilga sa kanya. Paano ka nga pala? Anong nangyari sa'yo? Hindi naman kaagad tumugon si Dindo sa kanya. Dindo? Napayuko na lamang si Dindo. Tila hindi niya magawang magsalita dahil alam niyang mas lalo lamang siyang maiiyak. Dindo, huwag ka nang mahiya. Kaibigan mo ko, kumari mo ko, kaya pwede mo akong sabihan. Ang mabuti pa, itagay na lang natin ito. Makikinig ako sa'yo. Hindi na, Hilga. Uuwi na lang ako. Kaya ko naman to eh. Salamat na lang sa'yo. Okay na ako. Kaagad na tumalikod si Dindo para sana maglakad. Subalit bago pa man siya tuluyang makahakbang, hinawakan na ni Hilga ang kanyang kanang kamay. Halika na. Sumama ka na sa akin sa bayan. May alam akong magandang inuman ng alak doon. Ay naku, hindi na. Nakakaya naman sa'yo. Tsaka ano na lang sasabihin ng mga tao kapag nakita magkasama tayo? Mamaya niyan, hanapin ka pa ng asawa mo. Ano ka ba? Magiinom lang naman tayo. Saka wala naman si Arman sa bahay. Sa susunod na linggo naman siya uuwi. At may team building sila sa kumpanya nila. Anong malay ko kung kasama niya rin talaga yung kabit niya. Kaya nga sobrang sama rin ang loob ko. Gusto ko rin talagang mag-inom. Nang mapadaan ang isang tricycle, kaagad itong pinara ni Helga. Sa tindi ng kanyang pagpupumilit, pwersahan niya ng hinila ang lalaki. Bagay na hindi na rin ito nakatanggi pa. Ang tanging gusto na lamang talaga ni Dindo ay ang magpakalangu-langu ng todo sa alak. Kaya kahit ayaw niya man,
Nagpatianod na lamang siya sa babae. Oh, ayan. Di ba ang ganda rito? Wala masyadong tao, saka malayo sa lugar natin. Kaya siguradong walang makakakilala sa atin dito. Pwede tayo ditong mag-inom hanggang gusto natin. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang sandali ang waiter. Pagdating ng alak, kaagad na itong binanata ni Dindo. Sa sobrang sama ng kanyang loob, patuloy na lamang siya sa kanyang pagtagay. Nang tuluyan na nga siyang malango sa alak, doon pa lamang siya naglabas ng kanyang hinanakit. Iyak pa ng iyak doon si Dindo, habang seryoso namang nakikinig ang kanyang kausap. Wala nang sinayang na mga oras pa ang babaeng si Helga. Panay na lamang ang pagdikit nito sa kanya, habang panay rin ang himas nito sa kanya. Bagay na hindi na rin inintindi pa ng lalaki. Di naglaon. Nabalot na rin na matinding init si Dindo. Kaya wala na siyang nagawa, kung hindi sumunod na lamang sa babae hanggang sa marating nila ang pribadong silid. 10:00 na ng gabi nang magising si Dindo. Masakit ang kanyang ulo dahil sa epekto ng alak. Naruroong mag-isa lamang siya sa nasabi ng silid habang patuloy na inaalala pa ang mga nangyari. Ilang sandali pa, doon niya napagtanto ang nagawang pagkakasala sa kanyang asawa. Pinaghalo-halong emosyon ang bumabagabag sa kanya ng mga oras na yun. Gayunpaman, kaagad niyang isinuot ang kanyang mga saplot, saka nagpa siyang bumalik sa kanilang bahay. Palabas na sana siya sa nasabi ng lugar nang magsalita ang isang babae. Sir, sandali lang po. Kayo po yung nasa room 7, no? Bigla namang kinabahan si Dindo. Naisip niyang baka hindi pa bayad ang pribadong silid na ginamit nila ni Helga. Wala pa naman siyang kapera-pera ng mga oras na yun. Bakit, may problema ba? Wala naman po, sir. Pinapasabi lang po kasi ng babaeng kasama nyo. Babalik daw po siya bukas ng umaga rito. Hantayin nyo lang daw po siya sa room nyo. Saka bayad na rin po yung room nyo, sir. Tapos tanungin ko raw po kayo kung ano raw po ang gusto nyong kainin. Bale, bayad na rin po yun, sir. Ganun ba? Hindi na muna siguro. Anong oras pala siya umalis? Kanina lang pong 8:00, sir. Sige, salamat. May pupuntahan lang ako sandali. Kunwaring nasabi na lamang ni Dindo, pero ang totoo, wala na talaga siyang balak bumalik sa lugar na yun. Hindi na nga rin niya lubos maisip kung bakit niya nagawa ang mga bagay na yun. Hanggang sa nagtungo na lamang siya sa kanto para sumakay ng tricycle. Ngunit pagkapa niya sa kanyang bulsa, wala pala siyang kapera-pera. Ano ba yan? Wala pala akong pera rito. Paano ako makakauwi nito sa bahay? Delikado pa namang maglakad. Sobrang dilim pa ng nadaan ko. Baka mamaya madali pa ako ng aswang. Ay, talaga naman oo. Ano bang klaseng buhay ito? Napakamalas talaga. Wala na ngang nagawa si Dindo kung hindi ang bumalik na lamang sa kanilang silid. Balak niya sanang agahan na lamang umalis roon para hindi na siya maabutan pa ni Helga. Bandang 5:30 ng umaga nang magising si Dindo, dali-dali siyang naglakad pa uwi. Siguro'y aabutin siya ng 1 oras bago marating ang kanilang bahay. Sa ilang minuto niya lang na paglalakad, nadaanan niya ang kumpul-kumpul na tao. Abay, Diyos ko, kawawa naman yung babae. Taga saan kaya yan? Ay, sobrang tindi talaga ng mga nangyari. Dapat talagang mapatay yung aswang na yon. Hoy! Napakahayop talaga niyang aswang na yan! Ay, nako, lintik na yan. Grabe na yan. Ano ba itong nangyayari sa lugar natin? Pagkalapit ni Dindo para tingnan ang bangkay, bigla na lamang siyang nangilabot ng todo.
sapagkat ang bangkay na kanyang nasaksihan ay walang iba kundi ang bangkay mismo ni Helga. Sobrang kalunos-lunos talaga ang sinapit nito. Butas ang tiyan at panay sugat kung saang parte ng kanyang katawan. Bunsod noon, ilang minuto lang ding hindi nakagalaw si Dindo. Nang mahimasmasan, ay kaagad niyang nilisan ang nasabi ng lugar. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, naruroon siya't napamukmuk sa isang sulok. Sobrang takot na takot at problemado siya dahil sa mga sunod-sunod na kaganapan. Pakiramdam niya'y wala siyang silbing asawa at ama ng kanyang sariling pamilya. Sa tindi ng kanyang pagkakasadlak at kalungkutan ay talagang sinubok ng Diyos ang kanyang pananampalataya hanggang sa dumating sa puntong nadaig na siya ng kanyang nararamdaman. Wala nang silbi ang lahat. Wala nang silbi pang mabuhay. Wala na talaga akong pag-asa. Wala na! Naglakad si Dindo patungo sa labas ng kanilang bahay. Mula roon, kinuha niya ang isang makapal na lubid. Saka muli siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Isinabit niya ritong maigi sa isang kahoy na nasa kanilang bubungan. Sinigurado niya rin ang pagkakatali niya rito. Habang patuloy ang kanyang pag-iyak, naramdaman niyang iginawad na ng lubid ang kanyang liig. Patawarin mo ako, mahal. Patawad mga anak. Panginoon ako, patawarin niyo ako. Akmang lalagutin niya sana ang kanyang sariling buhay nang marinig ang tinig ng kanyang mga anak. Masaya silang nagtakbuhan patungo sa loob ng bahay. Dahilan kaya agarang natigil ni Dindo ang kanyang ginagawa, sabay napabaling sa kanila. Hindi siya makapaniwalang naroon ang kanyang mag-ina, kaya mabilis niya silang nilapitan. Subalit pagkalapit niya sa kanila, bigla na lamang silang nawala. Doon niya nadama ang napakatinding pangungulila. Talagang gustong-gusto niya na silang makita. Hindi siya makapapayag na tuluyan silang maghiwa-hiwalay. Bigla din tuloy bumalik ang kanyang sigla. Muling nabuo ang kanyang pag-asa sa kanyang sarili. Sa kabila ng matinding pagkasadlak at kasalanan, pinilit niyang mabuhay para sa kanila. Nagsumikap siyang magtrabaho bilang isang construction worker. Sadyang tinipid niya ang kanyang sarili para makapag-ipon ng paunti-unti. Hanggang sa kung anong uri ng negosyo ang kanyang sinubukan, naririyang nagtinda ng balot, mani, isda at kung ano-ano pa. Habang nasa ganung gawain, ay palihim pa rin silang nagkikita ng kanyang asawa at mga anak. Kung minsan sa bayan, kung minsan naman ay sa eskwelahan, kung minsan naman ay sa mismong bahay ng mga magulang ni Sol. Lalo na kung wala sila. Sige na mahal, mga anak. Mag-iingat kayo ha. Tsaka yung baby natin dyan sa tiyan mo ha. Hindi na bale, malapit na tayo magkasama. Konting tiis na lang. Talaga po, tatay? Oo naman anak. Basta mag-aaral kayo maigi ha. Opo, tatay. Ingat din po kayo ha. Salamat po sa pasalubong po ninyo. Salamat po, Itay. Sige po at ingat rin po kayo Balik po kayo, Tay Oo, mahal. Ikaw rin. Mag-iingat ka rin, ha? Sige na at baka dumating na si nanay. Bumalik ka na lang ulit sa Sabado. Mamamalengke sila sa bayan. Lumipas pa nga ang mga araw, linggo at buwan hanggang sa tuluyan ng nakapanganak si Sol. Kasunod noon, lumago-lago na rin ang kita ni Dindo. Nang magkaroon ng sapat na pera, pinili niyang magtayo ng isang maliit na kainan sa bayan. Sa kabutihang palad, sinuwerte naman siya sa larangan ng pagninegosyo. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. Sa kabila ng mga tagumpay,
nagpatuloy pa rin siya sa pagbubukas ng iba pang mga negosyo sa bayan. Dumating na lang ang isang araw, nakabili na rin siya ng sariling lupa, bahay at mga sasakyan. Dahil doon, tuluyan niya na ring nabawi ang kanyang pamilya, bagay na bigla ring ipinag-iba ng pakikitungo ng kanyang biyanan sa kanya. Kung dati gano'n na lamang siyang hamakin ng mga ito, ngayon naman ay sila na ang nagpupumilit na makalapit sa kanya. Hindi naman malilimutan ni Dindo ang mga sakit na dulot nila. Subalit pinili niya na lamang ang magpatawad. Isinaalang-alang niya ang ginawa nilang pag-aaruga sa kanyang mag-ina. Isa pa, magulang pa rin iyon ng kanyang asawa. Isang araw, narinig na lang din ang isang balita. Napatay na raw ang aswang na nambibiktima sa kanilang lugar, na walang iba kundi si Mang Igme. Naaktuhan daw ito habang pinupuntirya ang isang babaeng buntis. Napayakap tuloy si Sol, sabay napahalik sa sanggol na kanyang karga-karga. Naalala niya kasing muntika na din itong mabiktima ng aswang na yun, pero mabuti na lang at napatay ang nasabi ng aswang. Mula noon, nabuhay na sina Dindo at Sol, dala ang lahat ng mga aral sa mga pagsubok at suliranin sa buhay. Sobrang natuwa talaga si Sol sa kanyang asawang si Dindo. Dahil sa kabila ng lahat ng hirap, hindi pa rin ito basta sumuko. Sa halip, matapang nitong hinarap ang buhay at pilit na inabot ang kanyang mga pangarap.